Alright, Attorney Tam. Andito na naman tayo. Shoot ko tong vlog na to dito sa HK. Bababa ako dun. Doon ako mag-walking. Kasi paalis na kami ng hotel. Hindi ko kaya sabahin to si Sir na tumatakbo. Walk lang ako. Para makababa raw dito, ayan. Lido Beach. Dito. Hindi sana ako nagkamali. Ang pag-uusapan natin, medyo hype na issue. Which is, para sa akin, sana hindi na bumaba tong issue na to. Hindi na tumigil. Yung tungkol dun sa mga nangurakot dun sa flood control. Pero dun pa rin tayo sa mga procedure. Rules of court. Kasi marami nang gigil dun sa mga sinampahan ng DPWH ng kaso. Ang DOJ, nagsampa rin ng case laban dun sa mga inaakusahan. Hindi pa natin sinasabing guilty ha. Inaakusahan lang sila. Okay, sasampahan pa lang sila ng kaso ng pandarambong pangurakot. Marami ngayon nang gigigil, mga nagmamadali. Kasi parang nagkaroon ng pangako ang gobyerno na bago magpasko, anong date pa lang yun? December 24 ngayon eh. Bukas, Christmas na, bisperas na ng Pasko mamaya. Noche Buena. Sabi, bago magpasko, marami na makukulong. So ibig sabihin, magpapasko sila sa loob ng kulungan, jail. Yun ang sabi ng pangako ng gobyerno. Asa na yung mga makukulong na yan? Asa na yung mga mai-issuehan ng warrant na yan? DOJ, bakit hindi pa kayo mag-issue ng warrant of arrest? Bakit hindi nyo pa arestuhin yung mga yan? Yung mga ano na yan, yung mga personalidad na yan? Hindi ko na babanggitin kung sino ha. Kilala nyo na yan dahil lahat naman kayo gigil, lahat kayo chismoso. Concern lang tayo sa kaban ng bayan. Tanong, attorney, pwede bang mag-issue ng warrant of arrest ang DOJ? Issue na ng DOJ ng warrant of arrest para ma-aresto na yung mga yan, yung mga sinasabing mga mandarambong na yan. Pwede ba yun? Nag-i-issue ba ng warrant of arrest ang DOJ? O yung ICI na yan? Or isa pa, yung mga nagigigil din sa ombudsman. Bakit hindi pa issuehan ng warrant of arrest ng ombudsman para ma-aresto na agad, makulong agad? O, yan ang sasagutin natin ngayon. Basic na basic lang to. Kung matagal ka lang nanonood sa channel ko, marami na akong discussion doon about sa bail at saka sa warrant of arrest. Dapat alam mo na yung sagot sa katanungan na to. Makakapag-issue ba, attorney, ng warrant of arrest ang DOJ? Yung ICI na yan, makakapag-issue ba ng warrant of arrest yan para arestuhin yung mga mandarambong? Yung ombudsman tagal-tagal naman lagi na lang nasa TV si ombudsman. Tagal-tagal naman ang mga aresto ng ombudsman. Nag-i-issue ba ng warrant of arrest yung mga yan? Ang sagot, isang masarap tumataginting na Merry Christmas. Hindi nag-i-issue ng warrant of arrest ng mga yan. Bakit gano'n na Tony? Sabi, makapangyarihan daw ang ombudsman. Ang DOJ daw napakalakas daw niyan. Yung ICI, Tony, ba't takot na takot sila sa ICI? Pero bakit hindi sila mag-issue ng warrant? Hindi nila arestuhin na yung mga yan. Kung pwede pagkatapos itong vlog na ito, panoorin mo yung kailan lumalabas ang warrant of arrest. Sa rules of court, kung titignan nyo doon yung rule sa warrant of arrest, ang nag-i-issue ng warrant of arrest ay ang korte, si judge. Yun ang sagot. Wala namang sinabi doon na ang DOJ pwede rin mag-issue ng warrant of arrest. Walang sinabing ganun. Walang sinabi doon na kahit gaano kalakas ang ombudsman, nasa konstitusyon ang Office of the Ombudsman, constitutional body yan. Walang sinasabi ron na pwedeng mag-issue ng warrant of arrest ang ombudsman. Wala. Nasa rules of court natin na korte, judiciary ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Laban sa mga nasampahan ng kaso na final. Final ng DOJ at saka ng ombudsman. Laban dun sa mga tiwaling public officers na sinasabing inaakusahan na, yung mga nagpagawa ng mga magagandang project, pero hindi mo nakikita. Kasi dito sa Hong Kong, tingnan mo, yung mga nila, infrastruktura nila, kitang-kita mo naman, di ba? Solid. Pagdating sa Pinas, may project, in paper, meron. Pero ano makikita mo? Ito. Tsaka ito. Lupa, tsaka hangin. Ganun ang nangyari kasi. Yung perang sinasabi nilang pinanggawa nun,
Hindi natin alam kung saan napunta. Ayokong mang-akusa, ayokong gumawa ng konklusyon dito. Bahala na yung mga nag-iimbestiga tulad ng ICI, ng DOJ, at saka ng Ombudsman. Pero ang sinasabi natin, ang nag-i-issue ng warrant of arrest ay, korte. Attorney, para saan pa yung mga investigasyon nila na yan? Ba't ganyan-ganyan pa sila mga imbestiga? Tagal-tagal naman, oo nga. Kaya pag sinasabi ng representante ng ICI o ng DOJ o ng Ombudsman na ginagather pa namin yung mga ebidensya. Minsan maririnig nyo doon sa ICI, kulang ang ebidensya kila ganyan. Kaya hindi muna natin sila masasampalan ng kaso. Hindi natin sila mapapailan agad ng kaso. Kailangan pa natin ng more evidence. Kasi hindi naman pwedeng porkit gigil ka, porkit nakikita mo sa TV, gusto nila sampa agad, gigil agad. Kaya lang, meron kasi tayong proseso na sinusunod. Hindi tayo pwedeng basta-bastang sampa ng kaso. Gigil na gigil tayo doon sa mga inaakusaang mandarambong, pero kailangan sundin natin ang proseso. Yung ICI, maggagather sila ng mga ebidensya. Kaya nga, di ba, iniimbestiga nila, pinapatawag isa-isa yung mga sinasabing mga suspect sa pandarambong, ganyan-ganyan. Tapos kung ano yung mga ebidensyang makalap nila, binibigay nila yon sa DOJ. Para yung DOJ, yung normal na mga complaint, normal na preliminary investigation na dinidiscuss natin ng mga nasa vlog natin. Ganun din ang ginagawa sa DOJ. Kasi ang nasa DOJ, yung mga fiscal din. Sila rin naman yan. Nagkakandak sila doon ng preliminary investigation. Di ba sinasabi ko naman, hindi naman nag-i-issue ng warrant of arrest, walang nawawarrant sa piskalya, kahit na umamin ka dyan. Opo, nandambong ako ng 100 million, ng 100 billion, 50 billion. Hindi ka i-issuean ng DOJ ng warrant of arrest. Ang gagawin nila, magkakandak sila ng preliminary investigation. Tapos, gagawa sila ng resolution. Sa resolution, nakalagay doon kung sasampahan sila ng kaso. Sa Ombudsman, ganoon din. Kakaroon din ng preliminary investigation doon. Hindi rin sila yung mag-i-issue ng warrant of arrest. Para malinaw na sa'yo, ang DOJ, piskalya rin yan. Hindi sila nag-i-issue ng warrant of arrest. Ang Ombudsman, ganoon din. Ang mga pinafile lang kasi ng kaso ron, yung mga public officers, maaaring masampahan ng mga graft and corruption. Pero pwede rin sampahan ng kaso dyan ng mga private individual, yung mga nakipag-connive, yung mga nakipagsabuatan sa mga government officials. Parang yung mga kilala nyo, yung mga sikat, yung mag-asawa, kilala nyo na yan, huwag ko na magbanggit ng pangalan. Magkakaroon lang din ng ng preliminary investigation doon. Pag nakita nilang may probable cause, sasampahan nila ng kaso sa, Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan ay, korte yan. Kung saan dyan pinoprosecute at tinatry. Nagkakaroon dyan ng arraignment, pre-trial, trial, hanggang judgment. Sandigan Bayan. Ang lahat ng mga hinihiring dyan is yung mga sinampahan ng graft and corruption, mga government official. Yung Sandigan Bayan ang mag-i-issue ng warrant laban sa mga, yung mga pinanggigigilan ninyo, pinanggigigilan ng sambayan ng Pilipino, yun. Sandigan na mag-i-issue ng warrant of arrest. Hindi ang DOJ. Ang DOJ, hindi nag-i-issue yan ng warrant of arrest. Hindi rin sila magbe-bail sa DOJ. Hindi sila magbe-bail sa Ombudsman. Saan sila magbe-bail? Sa Sandigan Bayan o sa ibang court, kung saan sila nasampahan ng kaso. Doon sila magbe-bail. Kasi yung korte ang nag-issue ng warrant of arrest, doon ka rin magbe-bail. Yung mga yan, hindi ikaw. Yung mga sinampahan, yung mga pinanggigigilan ninyo, yung mga engineer sa kung saan mga lugar na inaakusahan na nanguha ng kaba ng bayan. I-issuean sila ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Tapos, kung magbe-bail sila, kung bailable, I think hindi yata available yung ibang mga kaso nila. Kung hindi available, try nila mag-petition for bail. Alam na ng mga abogado nila, siguradong matitindi yung mga abogado niya, mga grupo ng abogado niya, mga yan. So, I hope may natutunan na kayo na ang DOJ, ang ICI, tsaka yung Ombudsman, hindi po sila nag-i-issue ng warrant of arrest. Sa kanila nanggagaling yung pagpa-prosecute ng kaso. Korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Kung ipa-file ang kaso sa Sandigan Bayan ang mag-i-issue ng warrant of arrest laban dun sa mga inaakusahan na pandarambong. Kung merong mga isasampang kaso sa laban sa mga yan, sa RTC o kung sa MTC man, MTC and RTC ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Dahil sa rules of court, korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. After ng preliminary investigation, sa DOJ man, sa piskalya man, o kaya sa Ombudsman. At makita nila na may probable cause, isasampa sa korte. At korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. So, marami pong salamat sa pakikinig, God bless! Ciao!